Sa weather update ng Pag-asa, namataan ng Bagyong Christine sa layong 255 km silangan ng Baler, Aurora at nagtataglay na lakas ng hangin na 85 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 105 km per hour. Kumikilos ang bagyo pa north-northwest sa bilis na 30 km per hour. Samantala, magdamag na stranded ang ilan nating kababayan sa iba't ibang lugar sa Bicol Region dahil sa malawakang pagbaha dulot ng Bagyong Christine. Sa lalawigan ng Albay, bumulaga sa social media ang ilang larawan at videos ng halos lampas-taong baha sa iba't ibang lugar dito. Maraming residente rin ang nanawagan na ma-rescue sa nakalipas na magdamag. Ayon sa ulat ng isang local media outlet, nananatiling lampas-tao pa rin ang baha sa Camarines Sur at Camarines Norte, kung saan kasalukuyan pa rin ang pagsasagawa ng rescue mission para sa ilang residenteng posibleng natrap sa kanilang tahanan. Samantala, bahagyang lumakas at bumilis ang pagkilos ng Bagyong Christine ayon sa ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Laging paalaala po ng Pag-asa, mga kababayan, lagi po tayong maging alerto, maghanda sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Paalaala mga kababayan, may bagong banta ng bagyo sa labas ng PAR, ngunit hindi po siya papasok sa Philippine Area of Responsibility o sa ating bansa. Inuulit ko po mga kababayan, hindi po ito papasok sa Philippine Area of Responsibility o sa ating bansa ang bagyong nasa labas ng PAR. Palagi po natin tandaan, ihanda ang mahahalagang gamit sa oras ng pangangailangan. Narito na po ang update sa Bagyong Christine mula sa Weather Bureau ng Pag-asa. So dito sa latest satellite image animation, makikita natin offshore o nasa dagat pa rin yung tinatayang sentro ng tropical storm na si Christine. Subalit yung makapal na ulap nito, simula pa nga kahapon, ay nakaka-apekto na sa nakararaming bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kanina alas 10 ng umagang sentro ng tropical storm na si Christine ay tinatayang nasa layong 255 kilometers ang layo, silangan ng Baler, Aurora. Taglay ng bagyo ito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 85 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman aabot hanggang 105 kilometers per hour. Sa ngayon kumikilos ito sa direksyong north-northwest sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, lokasyon at lakas ng bagyong si Christine, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito sa mga lugar na naka-highlight ng yellow sa ating mapa. Ang mga lugar ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ang Cagayan kasama ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora. Ganon din dito sa may bandang Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan at dito sa Metro Manila nakataas na rin po ang warning signal number 2. Gayon din sa may bandang Cavite, Laguna, Rizal, sa Quezon, kasamang Pulilo Island, Camarines Norte at Camarines Sur, Catanduanes, Albay at dito sa northeastern portion ng Sorsogon. So yung mga lugar na may warning signal number 2, patuloy pa rin makakaranas ng masungit na panahon. Pag sinabi nating masungit na panahon, mga pag-ulan na pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas o mababang lugar. Pagbaha sa mga komunidad na malapit sa mga ilog na posibleng tumaas ang mga level ng tubig, umapaw dahil sa patuloy na pag-ulan. Pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit sa paanan ng bundok, lalong-lalo na po kung ilang araw nang nag-uulan sa kanilang lugar. Samantala, wind signal number 1 naman nakataas sa mga lugar na naka-highlight ng light blue sa may bandang Batanes, dito rin sa may bandang Batangas, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Sarumblon, Calamian Island, natitirang bahagi ng Sorsogon, sa Masbate kasamang Ticao at Burias Island. Warning signal number 1 din dito sa may bandang Visayas area, Aklan, Capiz, Antique kasamang Caluya Island, Iloilo, Guimaras, dito sa northern portion ng Negros Occidental at northern portion ng Negros Oriental, northern and central portion ng Cebu kasama ang Bantayan Island at Camotes Island, sa may bandang Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte.
Warning signal number 1 din, bandang Mindanao area, particular na sa Dinagat Islands, Surigao del Norte kasamang Siargao at Bukas Grande Group. Yung mga lugar na may warning signal number 1 naman, patuloy pa rin makakaranas ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. At gaya na nabanggit natin kanina, doon sa lugar na may warning signal number 2, nandiyan pa rin yung mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, habang yung mga hangin naman pwedeng makasira ng iba't ibang struktura, mga bahay na gawa sa magagaan na materyales, yung mga ilang uri ng pananim ay pwedeng matumba, mga poste ng kuryente pwede rin pong matumba. No? So sa mga kababayan natin na nandito sa mga lugar na may warning signals number 2 and 1, ilang araw na tayo nagbibigay ng babala. Sana po sa mga oras na ito ay nakapag-imbak na sila ng mga supplies for the next 2 days at patuloy ngayong ugnayan nila sa kanilang local government tsaka local DRR officials para sa mga patuloy na disaster preparedness and mitigation measures. And as much as possible, no, ngayong araw, bukas hanggang Biyernes, manatili lang po sa loob ng inyong bahay kung walang importanteng gagawin, kung may iwasan nating lumabas para may iwasan yung mga peligro ng paparating na bagyong si Christine. Now, in terms of pag-ahalo ng karagatan or storm surge naman ang pag-usapan natin, pag may approaching na bagyo, ang storm surge karaniwang nararanasan sa mga coastal areas na exposed sa paparating na bagyo. Makikita natin dito naka-highlight ng yellow itong Camarines Sur, itong Birac, itong orange naman sa itong Pulilo Island, Quezon, Aurora, Isabela, Cagayan, and some parts of the Babuyan Island, and yellow dito sa Ilocos region, maging dito sa may bandang Zambales area. Posibleng makaranas po ng mga pagtaas ng alon, dulot nga ng paparating na bagyo. So as much as possible sa mga kababayan nating mga isdat may maliit na sakyang pandagat, ay hindi na po papayagan po malaot sa anumang areas na ito. Lalong-lalo sa mga karagatan na may warning signal. Manatili pong onshore muna tayo, no? At hintayin nating lumipas na yung bagyo bago tayo muling pumalaot. Iyan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST Pagasa sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!